Eto, masakit ito. Kumuha ka ng kahoy. Pinukpok mo ng pait, saka ng katam at saka ng nilagari mo. Ginawa mo parang tao. Pagkatapos, nung 14 tao na, dinamitan mo. Nung madamitan mo ngayon, sinabihan mo, "You are my mama. Oh, my mama." Basa. Pakinggan nyo kay Jeremias. 2:27 Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Hindi kaya nauulol ito? Meron bang tao na nagsasabi sa kahoy, ikaw ang tatay ko, Papa Joseph. At sa bato, ipinanganak mo ko, Mama Mary. Tao ka, anak ka ng bato. Tatanungin ko kayo, masakit po ang dating sa tenga niyan eh. Pero, totoo po ba na may tao, sinasabi niya, mama niya yung bato? Marami, sa Quiapo lang, marami niyan eh. Oh, ewan ko sa Lucena. Pero marami ako nakikita ron. Kaya, pag sinabi mo yan, dun ho sila nagagalit sa akin, nasa Biblia po yan eh. Mga taong gumawa ng bato, gumawa ng kahoy, nung magawa niya, sabi niya, yun ang mama niya. Paano naging mama niya? Ikaw ang mama niya dahil ikaw gumawa sa kanya. Yun ang tama. Pero, sabihin mo siya mama mo, ikaw lang ang gumawa doon. Ano ba naman katarantaduhan naman yun? O yan, sabihin, nagmumura na naman ako. Katarantaduhan talaga yun. Mga kababayan, katarantaduhan talaga yun. Biro mo, ikaw ang gumawa, tapos sasabihin mo, basahin natin nga, baka sabihin nila na aatake ko eh. 44:13 ng Isayas. Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat. Ba, meron palang pitik. Inuna. Tapos? Kanyang tinatandaan ng lapis. Lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng katam. Katam. Tapos? At kanyang tinatandaan ng mga kompas. Ako, tinatandaan ng kompas, bibilugin. Kasi yung ulo dapat bilugin, saka matay. Kung may kompas yun, no? Tapos? At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. Ba, tao na ngayon. Anyunan ng tao. Tapos? Ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. Kung anyo ang pala, ayon sa kagandahan ng tao. Kaya wala pa akong nakitang pangit sa ganyan eh. Magaganda talaga. Ayon sa kagandahan ng tao, inaanyuan eh. O ano ngayon ang nangyayari? Tuloy. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng insina. Puno pala ng kahoy yan. Tapos? At pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at siya ay kinakandili ng ulan. Tuloy. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong. Yung palang kahoy, talagang panggatong naman pala talaga yun eh. Tapos? At kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyaban niyaon at ipinagluluto ng tinapay. Ay, talaga namang pinaluluto ng tinapay yan eh. Tuloy. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba. At dinadalanginan. At nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos.